At kaugnay po naman sa ikangay isinasagawang daldalan sa Kamara, mga kaibigan, na puro paandar, puro pasikat, puro pagmamagaling, hindi naman magagaling na mga congressman tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Alam po ninyo, mga kaibigan, si John Vic Remulla, yung kapatid ni Boying Remulla, nag-post ng kanyang sulat para sa kanyang kuya na si Boying Remulla, mga kaibigan, patungkol po sa kanyang saloobin sa ginagawa ng kuya niya, yung pinamamalas na sobrang galing ng kanyang kuya. Babasahin po natin yan. Ito nga, ngayon, itong kapatid niya, ni Boying Remulla, na ang kapatid niya ay gobernador naman sa Cavite, na si John Vic Remulla. Akalain nyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. At hinanap natin yun, ito, ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB, may subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya di ba? Kay Soriano, baliktad yan Si Abel daw ang masama, si Cain ang mabuti. Mga kaibigan, paano ka maniniwala sa mga nangangaral kung ganyan ay pangangaral, mali-mali sa Biblia? Cain at Abel, when politics end and civility begins. Ibig sabihin, kailan matatapos ang politika at nagsisimula ang pagiging sibilisado, civility. Kumbaga, hiniram niya itong salita na ito kay yumaong Presidente Manuel Quezon, dating Presidente Manuel Quezon, na nagsabi na my loyalty to party ends when my loyalty to country begins. Binago niya lang para ipatungkol dun sa kanyang kapatid. Pagkat merong report ng yung statistic, ang simula, yung tungkol sa update ng COVID cases sa Cavite, 672, ang naka-recover 255, ang bago raw 29, ang namatay 45. Ito na ngayon ang sulat. Ang kanyang premise, sabi niya, pasensya na po, siguro, sa mga bumabasa, itong liham ay nasa wikang English. Yan. Sanay po kaming magkapatid na mag-usap at sumulat ng ganito. Yun. Siguro, pag may gusto silang sabihin sa isa't isa, nahirap silang sabihin ng harapan, dinadaan sa paggawa ng liham o ng sulat. Ito ang kanyang sulat. Kuya. Yan. Tinutukoy niya si Boying Remulla. That wasn't you. Hindi ikaw anya yan. We have attended countless flag ceremonies together in the Capitol. Maraming hindi mabilang na flag ceremonies ang magkasama tayo sa Kapitolyo. Sabi niya, we are always on time. Lagi tayong nasa oras. We have always treated the people with respect. Lagi nating tinatrato ang mga tao ng may paggalang.
We have always stood and held our hands to our chest. Ha? Lagi tayong tumitindig. Ha? Hawak natin ang ating na nakahawak sa ating dibdib. That wasn't you on the batasan floor. Hindi ikaw yun eh. Ang tinutukoy niya rito, yung ginawa ni Boying Rimulya habang tumutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa Kongreso. Mga kaibigan, you were never like that. Hindi ka naman ganyan dati eh. At kung mapanood niyo yung video nga, para bang patay gutom na. Unahin. Napaka-importante sa kanya, samantalang saglit lang na paggalang ang iuukol mo sa bandila mo, bilang pagrespeto at tanda ng iyong pagkamamamayang Pilipino, bilang isang mabuting mamamayang Pilipino. Hindi ka naman ganyan dati. Yung makikita ninyo, yung nagsisip-sip, ganyan eh. At kung ikaw, pinipilit mong ihanap ng, gusto mong piliting maging tama yung mali, ganyan mangyayari sa iyo, pati yung sarili mo, hindi mo na mapapansin. Hindi ka na nagbabasa ng sarili mo. Hindi mo na nababasa yung sarili mo. Ito sabi ni John Vic Rimulya, whatever kung ano man ang intensyon nitong magkapatid na ito, ni John Vic Rimulya, irespeto ko na lang. Babasahin ko lang yung sulat. Total, ito'y ginawa niyang public eh. Sapagkat ito'y kanyang post ito sa kanyang public account sa Facebook. Ang katunayan, lalabas din bukas sa dyaryo ito. Naka-upload na sa online eh. I cannot imagine, second paragraph, the intensity of the legislative responsibilities in Congress. Hindi niya raw maiisip eh. Kung gaano ka kalawak, di ba? Yung responsibilidad ng mga mambabata sa Kamara. That's why the work never really interested me. That's why the work never really interested me. Kaya daw siya, hindi siya nagkaroon ng interest dyan sa pwestong ganyan bilang congressman. It's for the intelligent and diligent people like you. Kunyari, matalino. Siguro dati, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba minsan eh. Nagtataka ako, may mga kakilala ko dati. Ang taas ng tingin ko, nire-respeto ko. Kasi marurunong. Nung naupo si Presidente Duterte, naging bobo. Biglang naging sip-sip. Di nawala respeto ko. Sa totoo lang huwag kayong magagalit kung kayo, kakilala ko kayo dati, matalino, at dahil sa inyong pagiging matalino, ginagalang ko kayo, tinitingala ko kayo, at ngayon, nag-iba kayo, alam nyo kung sino kayo, at tatapatin ko kayo, wala akong respeto na sa inyo. Pasensyahan tayo. Mananatili ang pagkakilala ko sa inyo, pero ipagpaumanhin ninyo. Hindi na ho ganon ang aking pagtingin sa inyo bilang isang tao. Kasi tinitignan mo yung kaibigan mo, hindi lang bilang isang kaibigan. Ano ka bang klaseng tao? Hindi ba? At tayo naman, hindi naman tayo makikipagkaibigan sa masamang tao. Di ba? Hindi naman tayo nanguuri. Kaya mahirap yan. Katunayan yan eh. Mas iniilagan ko pa nga makipagkaibigan pag kami pera eh.
Dahil ang unang iisipin niyan may kailangan ka sa kanya. Di ba? Maliban na siya ang makikipagkaibigan sa iyo. Oh, ganun tayo tumrato sa tao, mga kaibigan. Ngayon, yun nga ho, ang sabi niya rito, para yan sa mga matatalino, masisipag, di ba? Na taong katulad mo. Tamad ang aking natural. Yeah, tamad daw siya, si John Vic. Nagkaroon lang ng bahid ng sipag, medyo sumipag siya, nung ako ay naging gobernador na, sabi niya. Kaya lang siya naging masipag. Our Father, who art in, Our Father, si tinutukoy niya, si dating Governor Juanito Rimulya, si Johnny Rimulya, was a very busy man when we were growing up. Nung tayo anyang lumalaki, tayo lumalaki noon, masyadong abala ang ating tatay. He had a law practice, and then, naging abogado siya, nag-practice bilang abogado, and then he became governor. Naging gobernador. You practically raised me, practically, pinalaki mo ko, sabi niya, as the father figure in the house. Parang lumalabas na siya ang pangalawang ama. Dahil siya ang panganay, di ba? Ito si Bonjing, sinasabi niya. Dito parang pinangangaralan niya, di ba? Sinasariwa niya, kumbaga dati nakatuntong ka lang sa lupa Ganyan ka ba? Inibig sabihin nun di ba? Ganyan ka na ngayon. Mga kaibigan, I learned a lot from you. Marami akong natutunan sa iyo. The values of standing up for what is right and fighting for it, if need be. Yun daw values. Yung ano ba yung values? Sa Tagalog. Pagpapahalaga ba yun? Pag-uugali? Parang ganun na tumitindig sa kung ano ang tama at kung kailangang ipaglaban. Yun, di ba? The values of integrity, ano yun? Yung values? Pag-uugali or values of integrity in work. Integrity, yung matatag, di ba? And the primacy of the people's interest na laging inuuna ang interest ng mga tao. The values of being graceful when making decisions. Ano naman sa Tagalog yun? Graceful. When making decisions and thanking people when it goes right. Yung marunong kang tumanaw, magpasalamat, and owning up to it when it goes wrong. At ikaw na ang umaako, kapag merong nagkamali, di ba? However, the issue is not about you and me. Hindi ito issue tungkol sa iyo at sa akin. Our work is far too important than that. Mas mahalaga, malayong mas mahalaga ang trabaho natin para dyan sa ating dalawa. Yun ibig sabihin. As you always said, ito raw ang lagi niya sinasabi ni Boying, we are just stewards of the position.
Tayo'y ano lang eh. Baga, utusan lang tayo rito eh. Totoo naman yun eh. Yun ang talagang public official. Utusan lang kayo. Eh kaya lang, pag napwesto na, umaakyat na ho sa ulo nila. Yung kapangyarihan, yung kasakiman. Oh, we do not own it. Siya pa raw nagsasabi niyan. Hindi natin pag-aari itong pwestong ito. I am only learning about the issue of ABS-CBN through the congressional hearings. Nababalitaan ko lang yan. Yan tungkol sa issue ng ABS-CBN dahil sa congressional hearing na isinasagawa ninyo. The issue on Channel 43, the taxes, the franchise, and the rest. Tungkol doon sa 43, sa buwis, sa franchise, at sa iba pa. So, let what we can control speak. Mga kaibigan, we owe the people to be respectful. Meron tayong pananagutan na maging magalang tayo kasi bastos na eh. Nahihiya na yung kapatid eh. Mga kaibigan eh, we owe the people clarity. We owe the country facts. Meron tayong pananagutan para sa pagsasabi ng katotohanan, para sa katotohanan. As leaders, bilang mga leader, we owe the people examples of civility which they can learn from you. Tama yun. Ang ganda oh. Mga kaibigan, pinangaralan yung kuya. May pananagutan tayo sa tao para maging halimbawa ng sibilisado na kanilang matututunan sa atin. Kasi nga, kung tawagin sa English yan, leadership by example. Kaya nakita ninyo nangyari, dumami bastos, dumami ang mapagmura, at hindi lang yun, naging mas maras pa kung makapagmura. Dahil saan? Sa nakaupo. Di ba? Maging sarili yun, meron yan eh. Yung si Eliseo Soriano, si Badass Eli Soriano. Pareho yan eh. Kaya yung mga member niya, lintik din eh. Kung makapagsalaula ng mga tao yan, ganyan na lang eh. Bakit? Kasi yung leader. At pag nagmura, pinapalakpakan. Imbes na mapahiya sila. Whether we like it or not, kasi pag public official kayo, accountable kayo sa lahat ng inyong gagawin sa taong bayan. Meron kayong public accountability. At gaya ng sinasabi natin, yan ay nasasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Ethics and the Standard for Public Officials and Employees. Yan ang pamantayan. Puro kayo sablay dyan. May kaso yan katapat sa katotohanan lang. Doon pa lang may kaso na kayo. Hindi ba? Pagka na-demanda ka ng GRAP, violation of anti-GRAP law, automatic, meron ka pang isang kaso. Ano yun? Violation of Republic Act 6713, which is the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pag nilabag mo kasi yun, 6713, kaso yun. Pag bastos ka, pag marahas ka, akala mo ka kung sino ka magpopoporma, inaabuso mo ang kapangyarihan mo.
pwede kang kasuhan ng paglabag sa 6713. Tama ang sinasabi ni John Vic Remulla. Hindi man natin alam kung anong motibo kung may motibo, that is beside the point. Ang totoo lang ikaw, Boying Remulla, kung may utak ka talaga, kung talagang matalino ka, hindi mo sasalaulain. Una, pangalan ng tatay mo. Di ba? Madadamay sa ginagawa mo, pati mga kapatid mo, madadamay dahil sa iyo. Dahil hindi ka nag-iisip. Ha? Anong yung pinagkakatarantahan mo? Makapagsip-sip. Bakit? Para sa iyong sarili. Yung ginagawa mong mali, para sa iyong sarili lang yan. Wala namang ikabubuti yan para sa kapakanan ng taong bayan eh. Mabababoy pa eh. Binababoy nyo pa yung pwesto ninyo. Yan ang totoo. Oh. Di ba? Wala kami mapapala dyan. Alam na alam ng tao yan, nakikita ng tao yan. Kaya lang namin binabasa itong sulat dahil baka sakali ito'y kapatid nyo na mismo itong nagsasalita. Kung tutuusin, diyan sa Kongreso, pinakahuling taon dapat magsalita dyan, di ba si Marcoleta? Marcoleta? Hindi. Si Bonjing Remulla. Ha? Bakit? Kasi, yung kapatid niyang isa pa, si Gilbert Remulla, galing ng ABS-CBN yun. Nag-reporter, matagal ng ABS-CBN yun. Kaya nanalo yun eh. Tumakbo eh. Di ba? Kaya sila nakilalang magkakapatid, hindi naman dahil sa tatay nila eh. Kaya sila nakilalang magkakapatid dahil doon sa isa pa niyang kapatid na si Gilbert Remulla. Oh. Kasi matagal na panahon nang wala sa pwesto tatay nila eh. Mga kaibigan eh. Oh. Limot na sila eh. Sa Cavite, may mga bagong politiko na sa Cavite. Dahil si Remulla eh, Marcos din nung araw yun. Mga kaibigan. Di ba? Oh. May magandang ginawa, may pangit din ginawa. Pero, hindi bali na yun. Oh. Bakit pinakahuling tao? Alam niyo, yung sinasabi natin, public official ka eh. Pag public official ka, o kaya nasa media ka, tulad namin. Ha? May atraso ba sa iyo ABS-CBN? Halimbawa, meron. Kung ayaw niyong tumanaw ng utang na loob, o kaya isaalang-alang na lang, na nanggaling doon yung kapatid niya, baka makulayan siya, di ba? Kung kakampi siya o lalaban siya, dapat tumahimik ka na lang. Yun ang sinasabi natin, dapat siya ang pinakahuling tao na makikisawsaw sa katarantaduhang investigasyong ginagawa laban sa ABS-CBN. Di ba? Dahil, once upon a time, naging empleyado yung kapatid niya ron. Nagtrabaho doon. Kaya masama ang naging pagtatapos niya ron sa istasyon, kaya mabuti, parehong may kulay yun. Pwede ka ring akusahan, kung kumakampi ka naman sa kanila, pwede ka ring akusahan, kamukha ni Atienza. Kasi yung anak mo may programa ron eh. Di ba? Kaya ka naman lumalaban. For delikadesa, kung ikaw taong may delikadesa, hindi ka na lang magsasalita. Hindi ka na magpa-participate. Hindi, ako chairman ng ganito. I-relinquish mo. Pwede ka naman mag-relinquish eh. Di ba? May vice chairman niya, may members ng committee. Hindi pa ubaya mo sa kanila, pero never, kung disente kang tao, gagamitin mo, impluensya mo, para ka sumali dyan. Yung pa lang, wala kang delikadesa. Oh. Di ba?
Katulad namin, ako rin ang pinakahuling tao dapat magdepensa, bumanat dyan, sumali ko. Para lang makagante ko. Ba't ako gagamitin ko itong mikropono para gumanti dyan? May atraso sa akin yan, baka kala ninyo. Hindi man indirect, indirect. At bukod dyan, asar ako sa ibang tao dyan. Nakala mo kung sinong mayayabang. Pero hindi yun ang issue Ang panggigipit, hindi dapat ginagawa kahit sa kanino. Kasi lumaki ako na hinubog kami sa mga aral sa banal na kasulatan simula pagkabata namin. Yang paghihiganti, hindi namin iniisip yan Di ba? Bawal sa amin yan Yung mag-isip ng paghihiganti, bawal yan. Kasi para sa amin, Diyos lang ang may karapatang maghiganti. Kami wala. Ipinagbabawal yun sa Biblia Mga kaibigan yun po. Ito, tutuloy ko yung pagbasa. Whether we like it or not, ayaw man natin at sa gusto, as public servants, our behavior shapes and influences others. Yun na nga yun. Dapat, leader ka, maging leader by example ka. Kasi tutularan ka sa ayaw at sa gusto mo Di ba? Kita mo si Presidente Duterte, naging walang hiya ang mga kasama lahat. Bakit? Yun ang karakter niya Nagmumura, yung makapagsalita, akala mo kung sino. Kaya lahat ng tao niya, ginagaya siya. Nag-aala Duterte lahat. Di ba? Yung pala, Duterte sila. Ginagaya yung presidente, ang labas nila, Duterte sila. Mga kaibigan. Ito, our language becomes the people's language. Parang yan ang sinabi. Nahawa ka yata ron. Sa pinagsisip-sipan mo Di ba? Our attitude is seen and judged every day. Kita na ninyo. Ano yung pinakikita mong sa publiko, nakikita yan at ikaw ay hinahatulan araw-araw sa ginagawa mo bilang isang public official. Let's be the better person. Ito pangaral niya sa kuya niya Mahiya ka naman dito, boying. Pagka ito hindi pa nahiya, tagang wala na ito. Kumbaga sa sakit, hindi na kaya ng albularyo to. Na tapal-tapalan ng mga kung ano dahon. Hindi na makukuha sa tapal ito, mga kaibigan. Incorrigible na rin ito, kumbaga. Let's be the better person. Makinig ka sa kapatid mo. Ang masama nga niyan ngayon, pag ikaw, nagpayo ka ng mabuti, ginagawa masama yung payo mo, minamasama Tingnan natin kung mamasamain niya to, di ba? Yan ang karaniwang nakikita natin ngayon Kasi napapahiya rin sila magre-reflect din sa kanila yan. Ba't kami kapatid mo yun, di ba? Di ba pagka kaya nga nung araw napakataas ng moralidad ng tao ng values ng tao. Di ba? Yung kinukwento natin minsan lalo sa yung mga mga tao noon. Si Mayor Lim nga kinukwento, di ba? Pagka daw, halimbawa, sa bahay ninyo, sa pamilya niyo, meron lalaki nakabuntis ng babae. Naku, lintik na kahihiyan daw. Yung bahay nung nakadisgrasya ng babae, sinasara lahat ang bintana. Hindi sila lumalabas hanggang hindi naaayos yung atraso. Halimbawa, hindi
na panagutan, di ba? Hanggang hindi nangyayari yun, na napatawad sila at alam niyo naman nung araw, kailangan managot ka talaga. Isang malaking kahihiyan yun sa pamilya. Ngayon wala na eh. Ang baba na ng values ng tao. Sipin mo, yung mga matataas na tao ngayon, wala namang pambabastos na ginagawa, hindi naman binababoy ang profesyon, ang kanilang tungkulin sa gobyerno. Kung pagmumurahin na lang dito ng mga, ano tawag mo rito? Nitong mga DDS, di ba? Di ba si Vice President Leni Robredo? Ano naging atraso niyan? Ito, sasagot lang niya ni siya. Hindi, nandaya sa eleksyon niyan. Gago! Siya ba Comelec? Gago pala kayo eh. Sino ba nagproklama dyan? Sino ba bumilang ng balota? Di, ang murahin nyo yung Comelec, pumunta kayo ron. Di ba? Kung talagang totoo sinasabi ninyo, nadaya yung eleksyon. Kung nadaya yan, lahat yan, baliwala na yan. Totoo naman, dayaan ang eleksyon eh. Kaya lang, pinipili ninyo yung gusto nyo siraan. Bakit? Kasi ayaw ninyong maudlot yung plano. Na kailangan sila rin ang magpapatuloy sa pwesto. Kunyari lang kayo, ginagamit ninyo si Bongbong na dinaya. Ito naman si Bongbong pumapayag. Kinakasangkapan siya para paghatiin ang bansa. Hindi rin naman siya ang patatakbuhin. Kamag-anak incorporated na rin yan eh. Gusto niya magpatuloy na. Huwag na sila maalis. Yan ang problema ngayon sa mga nagpipresidente, sa mga pumupwesto karamihan ngayon. Ano ang ginagawa ngayon? Ayaw nang umalis sa pwesto, di ba? Kaya nga hindi nila naipasa, hindi nila naigawa ng enabling law, yung pong anti-political dynasty. Bakit? Sa gabal sa ano yun eh. Sa kanilang pangarap yun eh. Di ba? Nagpapalit-palit lang eh. Sa pwesto eh. Ayaw na nila. Mawala sa pwesto. Kauupo pa lang yan. Ang lumalabas ngayon, ang pinaghahandaan lang, ang ginagawa lang, ang abala lang itong administrasyon ni Presidente Duterte para sa 2022. Pero nakita nyo ba, may nagawa ba? Dito na lang sa pandemic, kalimutan na muna natin yung iba. Magkanong pondo nila andyan? Nasaan lahat yung inutang? Nasaan yung donasyon? Bakit hindi nakadeklara kung saan ginamit? Di ba? May nakita ba kayo kahit face mask man lang nakapamigay ba sila? Sa publiko? Samantala sa ibang mga bansa, hindi rin na mamayaman na bansa. Sa kalye, dumaan ka, bibigyan ka ng face mask. Dito, nangyari ba yan? Ano nagawa nila rito? Balik probinsya. Ano nangyari? Nagbalik probinsya, kumalat doon sa Ormoc, wala naman dati. Nung nagbalik probinsya, nahawahan doon. Hindi pa yun. Hindi maihatid. Isipin mo, walang nagpapatupad. Di ba? Ang tao nandyan, nasa ilalim ng tulay, natutulog. Noong isang araw, inutos, pakainin daw. Pinakain ba? Pumunta kayo. Mga kaibigan, sige nga, nasan yung pera? Inilubog ninyo sa utang ang Pilipinas sa panahon ng pandemya nang wala kayong nagawa. Sabi ko nga, sa Korea, ang ayuda sa Korea, binibigay sa kanila parang credit card. Para mga rito, yung mga Paymaya, mga ganon.
Ano ba tawag doon? GCash, mga ganyan. Kaya lang, yung card na yon, kung magkano laman nun, at nilalagyan ng gobyerno yun, pwede mo lang gamitin yun sa pagkain. Mamamalengke ka. Yung kailangan mo sa pagkain, bilin mo hanggang gusto mo. Hindi mo magagamit sa luho. May nagreklamo ba ron sa Korea? Wala. Dito lang, oh. Sa buong mundo, tayo lang. Hindi maipaliwanag, mga kaibigan. Doon walang pinipili. Dito isipin mo, senior citizen ka, pag wala ka palang asawa na, senior ka, single ka na lang, hindi ka raw kasali. Anong klase yan? Di ba ako, tutol ako dun sa iba na, bakit si ganun, si ganito? Hindi. Hindi dapat mangyari yan eh. Lahat tayo apektado eh. Kita mo sa Japan, meron silang kanya-kanyang bracket ng stimulus program. Iba yung sa mga employer, iba yung sa mga worker, saka sa mga dapat tulungan, iba pa yung sa natanggalan ka ng trabaho. Pero lahat yun, makukuha yun. Ultimo nga, pinagsasara nilang mga kumpanya sa China, di ba? Bibigyan din nila ng budget na magagasta dahil sa... Siyempre, isasara mo yung lugi na yung... nagpatayo ka ng mga kung ano-anong building dyan, di ba? Babayaran nila lahat yun. Pati paglipat mo. Palilipatin ka nila. Lipat na kayo sa ibang bansa. At hindi tayo kasali roon sa lilipatan. Aalisan nga tayo rito eh. Mga kaibigan eh. Asan yung pera? Wala silang naipatupad na nagtagumpay. Di ba pinatigil yung balik probinsya? Kasi yung dapat yung gawin, balik China. Pabalikin nyo yung chick sa China. Yan ang dapat yung ginawa. Atin pong ipapaalala sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, simula po sa Lunes, Biyernes ngayon, di ba? Ito pong Lunes na darating, magsisimula na po ang ating palatuntunan na mapapakinggan sa bago nating lilipatang himpilan. Mapapakinggan po tayo alas 11 hanggang alas 12 sa bagong himpilan natin. Pero ang live streaming po natin, magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 12 na po yun. Pero yung alas 11 hanggang alas 12 po ay sabayang mapapakinggan sa DWBL, 1242 sa inyong talapihitan. AM, DWBL, 1242 kilohertz sa dial. Diyan po tayo mapapakinggan simula po sa darating na na Lunes. Iimbita sa inyo na sumubay. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kanina, habang nanonood tayo ng balita sa telebisyon, yung pong tungkol sa mga napatay na sundalo, yung isa, ang apelyido yata ay Indanan, na taga Mountain Province, mga kaibigan. Ano ho pala ito sa kwento ng kanyang kaklase,
ay may isang pagkakataong magkakasama silang kumakain sa isang kainan dyan sa isang lugar sa Mindanao. Siguro doon sila nakadistino. Major ito major Indanan. Habang kumakain sila, merong isang grupo daw ng mga Koreano, mga dayuhang Koreano, ang nambatok doon sa isang waiter. At dahil po sa ika nga dala ng emosyon, sinunggaban nitong si Major Indanan na napatay sa hulo yung pong Koreano na nambatok sa kababayan nating waiter. Yun ang nakatawag ng pansin sa akin. Akalain ninyo, bihira yung ganun. Na ngayon, sa panahon natin ngayon, isipin mo hindi niya natiis yung nakita niyang ginawa sa kababayan niya, mismo dito sa bansa natin. Kung ako nga tatapatin ko kayo nung araw, siguro mga 1978, ayan, yung nanonood sa atin na nakasama ko sa Japan nung araw, banda yun. Bali, magkapatid yung employer kasi namin pero may pagkakataon na idinistino ko sa isang malayong lugar. Kasama ko, dalawang babaeng Pilipinan singer. Nalala ko yung pangyayaring yun bata pa tayo nun siguro mga 18 anyos lang ako. Pangalawang balik ko sa Japan yun May kasama akong dalawang singer, 3 kami, pinagsama-sama kami. At ang kinakantahan namin, isang resort hotel sa Japan. Kung tawagin nila yan onsen hotel, mga kaibigan. At doon sa hotel na yan, show ang dating namin, kami nag-show doon sa Mengkay, kung tawagin. Parang party yun na mga nakakimono ang mga Hapon. Ang dami. Siguro mga 200 yun o 300 katao. Mula 2 hanggang 300 katao. Lasingan talaga yun, mga kaibigan. Mga nakakimonong pantulog na, kung tawagin yung klase ng kimono na yun na pantulog, yun yung yukata. Ngayon, habang kami kumakanta, bata pa tayo biglang may mga lasing na Hapon ang umakyat sa stage. Ang laki ng stage hotel to pero mabababa lang yung platform ng stage. Pero malapad siya, malawak. Kung gaano kalaki yung venue, ganong kalapad din ang stage. Ngayon, dahil marami ng lasing, nagkakatuwaan, ibang klase malasing ang mga Hapon mga kaibigan Talagang yan nagmumukhang abnormal yan pagka mga lasing na yan ngayon, alam po ninyo, may isang lasing na Hapon doon sa party na yun. Sipin ninyo, laking party nun. Ang biglang umakyat sa entablado habang kami kumakanta. Ako'y nagigitara. Nung umakyat siya, may dala siyang chopstick. Yung ginagamit ng Hapon na chopstick, yung kahoy. Mga kaibigan. Akalain ninyo, yung palang singer ko, kasi hindi ko naman pinapansin, mas matanda sa akin yung mga singer 18 anyos lang ako, kasama ko pa natutulog sa kwarto yung mga yan mga kaibigan Tsaka noon, hindi kagandahan ng ang mga singer, mga kaibigan. Alam mo ninyo, may edad na, hindi pa kagandahan, pero singer talaga.
Ha? 78. Hindi katulad ng mga naging later part ng 80s, 90s. Hindi na ho, entertainer ang bumibiyahe. Entertainer na eh. Ha? Eh noon, talagang pag bumiyahe ho, ang isang entertainer, kung singer yan, singer talaga yan. Kung dancer yan, abay, dance troupe yan. Cultural dancer talaga yan, mga kaibigan. O di, ito na nga, umakyat yung lasing. Yung palang kasama kong singer, di ko napapansin. Eh kung ano, yung damit niya ay medyo sexy, ang damit niya. Medyo manipis na ika nga talagang kaakit-akit ang dating siguro doon sa hapon. Alam niyo yung mga hapon, ibang klase yan eh. Ha? May pagkamanyakol yan, yung mga ni Honjing. Eh ngayon, pag akyat doon sa stage, akalain niyo, di siyempre malamig sa Japan, di ba? Eh, nakabakat pala yung, yung pinaka-nipples ng babae, nung singer. Akalain ninyo yung chinapstick nung hapon. Yung biglang gano'n nakita ko siyempre binastos yung Pilipina, hindi mo ba? Tsaka entertainer kami, hindi naman kami entertainer Mga kaibigan Yung kasama ko magaling, Bisaya yun, pero ang galing kumanta nun Parang si Pilita Corrales kumanta Hindi nga lang kagandahan, mga kaibigan, tsaka may edad na. Ang totoo, baho pa ng paanon Pag umuwi kami ng bahay, umalingasaw yung paanon Ha? Ay, akalain ninyong chinapstick? Ha? Siyempre, pag malamig, bumabakat yung yung nipples. Walang bra. Ha? Hindi pala nakasuot ng bra. Ay, akalain ninyo, sa pagkabigla ko, sinaksa ko ng gitara sa tagiliran yung hapon nalaglag sa entablado. Nagkagulo na. Muntik na akong bugbugin ng mga lasing na hapon. Mga may edad na May nung panahon na siguro mga 50 anyos na yung mga hapon Pagtutulungan ako mabuti nanonood kasalukuyan yung may-ari mismo ng hotel. Nando doon sila sa gilid ng stage. Inawat lang kami at saka ibinaba na kami doon sa hotel. Hindi na kami pinatuloy na tumugtog. Ganon, yung damdamin ng isang tao, lalo na siguro kung mangyayari yan, gagawin niya ng isang dayuhan sa harap mo, nakaharap ka, sa kapwa mo Pilipino, matitiis mo ba yon? So, ang kwento nung kaklase sa Philippine Military Academy nung si Major Indanan, bigla sinunggaban ni Major Indanan yung pong nambatok sa Pilipinong waiter. Sa Mindanao nangyari ito, sabi, itinumbay. Hindi ko malaman kung pinatay o sa galit niya, napatumba nung major, yung pong Koreano. Kung napatumba lang sa suntok, nakapagtimpi pa yun. Di ba? Talagang disiplinado, hindi ba? Hanggang sa bugbog lang, hindi pumapatay ng tao. Mga kaibigan. Isipin ninyo, mabuting tao pala yun at sa kwento niya, nitong kaklase, mukhang hindi magtatagal sa military service may yata, sabi nung asawa, hindi niya tatapusin ang kanyang serbisyo. At maaga siyang magre-retire sa serbisyo para maiukol ang ang kanyang panahon sa kanyang pamilya. Mga kaibigan, alam naman ninyo yung sundalo, laging malayo yan sa piling ng kanilang pamilya, hindi ho ba? Oh, nababanggit lang natin kasi
Yun, mga palatandaan na mabuting tao ito eh. Mga kaibigan, maging yung iba niyang kasama eh. Ayon din sa salaysay nung pamilya eh, sa kwento ng pamilya na naglabas ng kanilang galit at hinanakit diyan sa pangyayaring yan. Meron pong tanong sa atin at mensahe na ipinadala si Mimi Vallejo sa Japan. No? Magandang hapon, sabi niya. Duterte made a speech many months back proclaiming that we could not possibly go to war with China or can even resist in a possible encounter simply because we don't have the means and could be pulverized easily. Now, we have this hanging over us. How can we raise an argument to counter this? No one has the courage to talk about this extensively. When are we going to confront this? Is it when China rams its warships straight to Manila Bay? Galing ho yang katanungan na yan kay Mimi Vallejo. Ang tinatanong niya, walang may tapang na magsalita dito ng extensive, yung malawakan. Kailan anya natin haharapin ito? Kung ang mga barko ng China, isasadsad na lang nila sa Manila Bay? Mga kaibigan, ang sabi raw kasi ni Presidente Duterte sa kanyang talumpati ilang buwan na nakakaraan, ipinroklaman niya na hindi tayo pwedeng makipaggera sa China or hindi din tayo pwedeng mag-assert, mag-resist in a possible encounter simply because sa kadahilanan na wala tayong panlaban, di ba? At madali tayong pupulbusin. Mali po yung sinabi niya eh. Ni Presidente Duterte. Siya lang naman nagsabi nun eh. Hindi naman kinakailangang ibig sabihin ay gera kung atin pong paninindigan ang desisyon na pabor sa atin. At yun nga ang pinanghahawakan ng mga malalaki at maliliit na bansa na nagmamalasakit at ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas diyan sa mga teritoryong sinakop ng China. Mga kaibigan, yun na nga pinanghahawakan. Merong desisyon na pabor sa ating interes na tayo mismo ang hindi nakikipaglaban. Paano nga naman? Walang tumitindig. Sabi nga ni Mimi Vallejo, paano yan? Walang may lakas ng loob o tapang na pag-usapan yan. Yun ang sinasabi natin. Kinumpormiso lang tayo ni Presidente Duterte dyan eh. Ang iniisip lang, kaligtasan niya eh. Mga kaibigan eh. Hindi siya mapapahamak kahit ano mangyari. Pilipino, bakit mo ikinumpormiso ng ganon? Pinayagan niya lahat na sakupin tayo rito. Kaya nga nagsisipag-sipsipan niya sila Boying Rimulya, may property sila, ibinenta nila sa Inchik. Nasaan yung property? Nasa coastline eh, ng Manila Bay eh. Di ba ang mga inuokupahan lahat ng coastline? Ang dali-dali na napasok na nga tayo eh. Yun na nga ang gagawin dito.
Isasadsad lang yung barko rito. Nandyan lang eh. Kita mo, nababangga yung mga sasakyan pangisda natin ng baliwala. Ba't sila nandito? Bakit nandito sila sa malalapit na yan, yung mga barkong yan na nakababangga dyan? Di ba? Meron pa nga na-picture no isang araw sa television sa Zambales. Yun naman mga buhangin ng hinahakot. Inchik din yung nagpapahakot Filipino-Chinese Dinadala raw sa Hong Kong, wala raw. Sinisira niyo yung kalikasan Anong wala? Desecration ng yan ng ating kalikasan yan Mga kaibigan, wala. Sipin ninyo. Wala. Wala tayong magagawa. Kasi yung mga Pilipino mukhang pera. Mas marami ngayon na mukhang pera. Kaya hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa at kung hindi tayo tatalikod sa mga bagay na makapaghahati lang sa atin. Politika lang. Pumapayag kayo na pagtalunan, Marcos, Dilawan, huwag kayong sumakay dyan. Kung kayo, nandyan kayo, nakababad kayo dyan, hindi na uusad tong Pilipinas. Yan politika lang yan. Kailan mo gagamitin yung politika? Pag eleksyon, gamitin mo. Kaya nangyayari ngayon, artificial ang eleksyon. Ang mga resulta ng eleksyon, artificial. Pati mga supporter ngayon, ano yan artificial lang yan Fake account sa Facebook, dami account, di artificial yan, di ba? Walang totoo. Kung talagang pwede kayo makipagkaisa, subukan ninyo, maglagay kayo, kung may negosyo kayo, ilagay nyo sa restaurant ninyo, ilagay ninyo sa establishment nyo, na bawal ang mga illegal na inchik na pumasok dito sa Pilipinas, bawal pumasok sa establishmento ninyo. Tingnan ko kung kaya nyong gawin yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron tayong mga babatiin ngayon, mga birthday celebrator, mga kaibigan. Pero iba, tapos na Babatiin natin, belated happy birthday kay Mori Justin Gomez. Siya po ay nag-birthday noong June 27 pa. Medyo na late ang pagbati natin. Belated happy birthday kay Mori Justin Gomez. Last June 27 siya nagdiwang. Anak po siya ng mga veterano at mahuhusay na musician. Pamilya nito, mga musician Si anak siya ni Bobby at ni Noemi Gomez ng The Brothers Unlimited. Sino ito? Birthday din ito naman, birthday po ni Jose P. Oblimar ngayong araw na ito, July 3. Binabati natin si Jose P. Oblimar. Ngayong araw ang birthday niya. At binabati naman natin ng advance happy birthday si Ginoong Evangelito Dalangin na nasa Saudi Arabia. Ang birthday niya po sa linggo birthday ni Evangelito Dalangin sa linggo ho, advance happy birthday sa kanya. May birthday ngayon, Jose P. Oblimar. Si Maureen Justin Gomez naman, last June 27 na naging birthday. Sabi ni Evangelito Dalangin, masaya na raw siya kahit walang handa, basta mabati lang sa programa natin. 5 buwan kasing walang sahod dito sa Saudi at walang food allowance sa company.
lalo na walang ayuda na binibida galing sa gobyerno natin. Isipin nyo, ang daming kinawawa ng gobyernong ito sa panahon ng pandemya. Ang mga kababayan natin doon, tapos sasabihin ninyo, theatrical yung namumulot ng basura. Siguro kahit tayo dumanas ng gano'n, mamumulot na rin tayo ng basura, di ba? Bakit ba hindi? Kung doon tayo makakahanap ng makakain eh. Dahil wala naman silbi gobyerno, di ba? Gusto nila, sila lang kumakain. Yan birthday ho yan At ito rin si Ginoong George Borabo ay magbe-birthday din po sa linggo. Happy birthday, advance happy birthday kay George Borabo at kay Ginoong Evangelito Dalangin na OFW natin sa Saudi. At si Ginoong Jose P. Oblimar, ngayon ang birthday. At belated happy birthday kay Mori Justin Gomez. At dahil birthday po nilang lahat, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit,